Pagpaparami ng mansanas ay napakadali na lamang sapagkat ito ay nabubuhay lamang sa mga sanga. Medyo mahirap nga lang yung paraan ng iba sa pagpapaugat ng mga sanga nito sapagkat ang kanilang ginagawa ay pagkakuha ng sanga ng mansanas ay tinutusok agad sa lupa, pero hindi po yun yung tamang proseso. Kaya minsan ay masasabi ng iba na mahirap daw magpatubo. Meron din akong napag-aralan na ibang klase ng pagpapatubo ng sanga ng mansanas ay nilagay ko sa chamber. At yun naman po ay talaga namang effective. Pero kailangan mo talaga ng chamber o magpatayo ka ng chamber. Pero sa prosesong ito na aking ituturo ay tinatawag naman ito na calusing. Ang calusing ay isang paraan ng pagpapatubo ng mga sanga ng kahoy o ng mga fruit trees sa pamamagitan ng pagbabad nito sa tubig at paglagay sa lugar na kung saan malamig ang temperatura. Kaya ito yung proseso namin. Yung una namin ginagawa ay pinuputulan namin ng mga dahon sapagkat yung mga dahon nito ay favorable sa mga fungus. Kaya tatanggalin natin para magpalit ng panibagong dahon ang mga cuttings ng mansanas. Tatanggalan natin ng mga dahon at ng mga sanga. Parang ganito ang kanyang itsura. Matuwid at malinis. Pagkatapos nun ay puputulan natin sa akmang taas. Yung ginawa ko dito ay estimated na sa 8 inches yung aking pagputol ng sanga ng mga mansanas. Pagkatapos nating putulin ay gagamitan natin ng mas malinis na panghiwa o blade. Kaya yung ginagamit namin dito ay pruning shear. Pruning shear talaga yung wasto na paggamit sapagkat ang pruning shear ay nakadesenyo lang talaga sa mga halaman. Huwag kayong gumamit ng gunting sapagkat ang gunting ay maraming pang ginagamitan minsan sa karne kaya nagkakasakit yung ating mga halaman. Pruning shear talaga. Gaya nito, pinuputulan namin sa akma niya na taas at gumagamit kami ng mas matalas na panghiwa o blade. Yung ginagamit ko dito ay yung Stanley brand na panghiwa sapagkat yung Stanley brand ay pwede mo siyang mapalit-palit ang kanyang blade. Gaya nito ay nabibili lamang ito ng 200 pesos. 10 na yan na blade. Tsaka napakatalim yung bano nito ng blade ng Stanley. Ang gagawin ko dito ay yung pinagputulan ng pruning shear ay lilinisin natin. Papagandahin natin yung paghiwa sapagkat pag maganda ang paghiwa ng mga sugat ng ating halaman ay hindi ito agad-agad napapasok ng bakterya. Halimbawa naman kung pangit yung pagkasugat ay naka-expose yung mga cells na dapat nating buhayin. So pag naka-expose yung mga cells na yon ay maari silang kapitan ng mga sakit kagaya nito yung nahiwa ng pruning shear ay lilinisan natin. Parang nagtatahal ka lang ng lapis. Pagkatapos nun ay ibalot natin sa dyaryo at lagyan natin ng tubig. Yung ginagamit ko dito na tubig ay yung patabol o yung pwedeng mainom para iwas din sa mga bakterya. Kaya mineral yung pinanghuhugas namin. Pagkatapos nating hugasan ay lagyan natin ng plastic. Yung plastic naman, ito naman ang magsisilbi na yung moisture na nilagay natin sa dyaryo ay paikot-ikot lamang at hindi matuyuan yung ating cuttings sapagkat yung principles nito ng pagtatanim ng mga sanga ay nilalagay natin sa lupa na kung saan medyo mamasa-masa. Parang ganito rin. Yun nga lang yung nilagay natin ay dyaryo na may tubig. Pagkatapos natin lagyan ng dyaryo, higpitan natin ng rubber band para naman parang vacuum sealed yung kanyang epekto. Pagkatapos natin lagyan ng rubber band ay babalutan natin ito ng panibagong dyaryo, yung kanyang dulo. Nilalagyan natin ito ng dyaryo para naman ay hindi mapasukan ng mga insekto kagaya na lamang ng ipis sapagkat ito ay ilalagay natin sa lugar sa ilalim ng lababo sapagkat doon ay malamig. Kaya lalagyan natin ng dyaryo para hindi makapasok yung mga ipis sapagkat yung mga ipis ay kontaminado ng iba't ibang uri ng bakterya. Kaya pag nangitlogan niya ng ipis yung ating mga cuttings ay posible na masisira ito at magkahawa-hawa na yung mga bakterya sa ating cuttings ng mansanas. Huwag kayong mag-alala sapagkat hindi po risky yung pagtatanim ng mansanas sa pamamagitan ng mga sanga. Kung inyong makikita ay hinihigpitan ko talaga yung pagbalot.
para yun maiwasan natin ang contamination. Pagkatapos nyon ay ilagay natin sa ref yung ating mga naputol na mansanas. Pagkalipas lamang ng isang linggo mahigit ay makikita mo na yung formation ng kalos. Yung kalos naman yun talaga ang nagsasara sa mga sugat ng ating mga halaman at doon na lalabas yung mga ugat. Yun lang mga bossing.